So, hello mga bebe! Ganon. So, for today's video naman mga bebe, ay i-share ko naman sa inyo kung paano ba natin magagamit ang ating Epson L5290 gamit lang ang ating cellphone. Yes mga bebe, alam nyo ba na pwede tayong mag-print dito sa ating Epson L5290 gamit lamang ang ating cellphone? So, kung gusto mong malaman kung paano, just keep on watching. Ganon. So, pagkabukas nga ng ating printer mga bebe, ay pupunta tayo sa setting upang mai-connect natin sa ating Wi-Fi ang ating printer. So, ayan, pagpunta natin sa setting, punta lang tayo dito sa network setting. And then, pagpunta natin sa network setting, punta tayo sa Wi-Fi setup. Ayan, okay lang natin yan. And then, okay. Ayan, you can print wirelessly. So, yun ang gagawin natin. Magpiprint tayo wirelessly. And then, yan, okay nyo lang. So, iintayin lang natin yan, bebe. And then, ilalagay lang natin ang ating, pipiliin natin yung ating Wi-Fi. And then, ilalagay natin yung ating password. And then, i-okay na natin. And then, iintayin lang natin na makomplete itong ating setup. Ayan, completed na siya. So, ibig sabihin, pwede na natin i-connect ang ating cellphone sa ating printer. So, dito naman tayo sa cellphone, mag-set up. So, una nga natin gagawin dito sa ating cellphone, mga bebe, ay i-check natin yung setting kung magkapareho ba sila ng Wi-Fi. So, kailangan kasi mga bebe, ay magkapareho sila ng Wi-Fi para mag-connect sila sa isa't isa. O, diba? Sana all may connection talaga. Ganon. Once nga na ma-check na natin na magkapareho sila ng Wi-Fi, so, punta na tayo, mag-direct print na tayo, mga bebe. So, hindi muna nga ako gumamit ng app. So, tinry ko muna mag-direct print kung pwedeng mag-print kapag ka-direct. So, ayan na nga, naghanap lang ako ng image na ipiprint dyan mga bebe. And then, i-share print natin. Ayan. So, dyan sa printer, pipiliin lang natin ay Epson L5290. So, ayan, lumabas naman yung ating printer. And then, ayan, may mga paper size din siya mga bebe. Ayan, pwede mo rin palitan kung anong size, kung saan mo siya ipiprint. And then, meron din siyang pwedeng black and white or colored. Pwede, meron din siyang orientation na landscape and portrait. So, ayun mga bebe, ang wala lang, ang napansin ko lang wala, hindi mo mapapalitan yung quality. Kung high ba siya, ordinary print, premium glossy. So, di ba meron tayong ganun sa Epson L5290 kapag gumagamit tayo ng desktop. So, yun yung napansin ko. At isa pa nga napansin ko mga bebe, nung nagpiprint na nga ako nitong colored print natin. So, medyo mabagal yung pagka-print niya. Yung para bang naka-high quality or naka-premium glossy, yung kanyang quality, yung sa setting niya, kapag nagpiprint tayo ng photo paper. So, ganun siya kabagal. Ibig sabihin, madaming ink ang nasasayang, lalo na kung documents lang naman yung ipiprint mo. So, hindi nga siya nababago doon. Kaya naman, ayan, naisipan ko nang mag-install ng app ng Epson. Ganon. At ito na nga mga bebe, nag-download na nga lang ako ng app ng Epson para naman, ayan, makasakaling yung mga setting doon is mas marami kang pagpipilian. So, tinype ko nga lang Epson L5290 printer app. Ang hanapin nga natin dyan ay Epson Smart Panel. So, ayan yung i-download natin, yung Epson Smart Panel. And then, intayin lang natin siyang ma-download. Matapos ma-download. And then, i-install na natin siya. So, pagkatapos nga mga bebe, ay i-open na nga natin itong ating app. And then, ayan, open lang ng open. And then, sundin lang natin yung instructions hanggang matapos natin ang pag-i-install dito sa ating printer. So, ayan na nga mga bebe, na-install na nga natin. So, piliin lang natin yung L5290 series na printer. And then, okay. So, ayan, connection is complete. So, connected na tayo sa ating cellphone. So, ayan mga bebe, pili lang kayo dyan kung anong setting, tiles or cards. So, tiles yung pinili ko dyan. So, ayan mga bebe, oh, merong print, merong scan, merong copy. So, tatry na natin mag-print dito gamit ang ating app. So, print photos. And then, ito, itatry ko muna yung letter dito sa taas para makita ko kung may iba't ibang setting ba siya. So, ayan mga bebe, punta tayo sa setting. Ayan, meron siyang paper size. Pwede mong ibahin yung paper size niya. So, ito, may media type siya na pwede rin natin palitan na wala kanina nung nag-direct print tayo. So, ayan bebe, meron siyang plain paper, meron siyang premium photo glossy. So, ang ginagamit ko lang naman talaga dito sa aking Epson L5290 ay, premium glossy. And then, plain paper. Yan lang yung lagi kong setting. And then, ayan, meron din siyang layout. Meron siyang print quality. Ayan, meron siyang paper source. At meron siyang color. So, ayan, i-print na natin mga bebe. Done na natin yan. And then, print. So, ayan, ang napansin ko nga mga bebe, nung nagpiprint ay mas mabilis na siya mag-print kaysa kanina. So, ayan, mas maganda talaga kung app yung gagamitin natin para talagang mas okay yung pagkakaprint niya. At ayun na nga bebe, nakapag-print na nga tayo ng document. So ayun, successful ang ating pagkoconnect ng ating printer sa cellphone. So ayan mga bebe, try mo na rin yan kung gusto mo mag-print gamit lang ang iyong cellphone dito sa ating Epson L5290. So ayun mga bebe, kung nagustuhan yung video na to, papalaw naman ako. Maraming salamat. Bye!